Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at sabay-sabay nating abutin ang 100 like sa video na ito. Maaaring mukhang mahirap, pero alam kong kaya ninyong gawin yun. Ngayon, simulan na natin. Nagsisimula ang kwento sa isang grupo ng mga piling atleta na nakamit na ang gintong medalya sa Olympics. Kabilang sa kanila ay isang kampyon sa wrestling, isang kampyon sa fencing, isang kampyon sa shooting, at syempre, ang ating gwapong pangunahing tauhan na si Yang, na dati ay kampyon sa boxing. Ngunit ngayon, siya ay nagretiro na at sumali sa hanay ng pulisya. Madalas siyang kumain mag-isa, habang binabalikan ang mga alaala ng kanyang nakaraang tagumpay. Isang araw, habang may ibong lumilipad sa itaas niya, bigla siyang nagsabi sa sarili na tila siya ay nasa alang-a ng sitwasyon. Pagkasabi niya noon, biglang dumumi ang ibon sa kanyang mukha. Galit na galit siya at gusto na sanang hulihin ang ibon, ngunit bigla siyang nakatanggap ng mensahe sa kanyang police pager tungkol sa isang bagong misyon. Agad siyang natuwa, nagsuot ng uniforme ng pulis, at may kumpiyansang tumungo upang isagawa ang tungkulin. Samantala, ipinakita naman ng isang detective na abala sa paglinis ng kanyang sasakyan. Nilapitan siya ng kasamahan at hiniling na tanggapin niya ang isang mapanganib na kaso na may kinalaman sa isang kilalang pinuno ng sindikato na tinatawag na Golden Rabbit. Tumanggi ang detective dahil napakadelikado raw nito at wala pang sinumang nakakahuli sa taong yon. Sinubukan siyang hikayatin ng kanyang kaibigan. Sinabi nito na ilang taon na niyang hinahabol ang Golden Rabbit ngunit hindi pa rin niya ito mahuli. Idinagdag pa niya na matagal na siyang hindi napo-promote at kung malulutas nila ang kasong ito, may malaking gantimpala silang matatanggap. Sinabi pa ng kaibigan na kung magtagumpay siya, maaari na niyang mabayaran ang tuition ng kanyang anak na nag-aaral sa Amerika. Sa narinig na yun, nagsimulang magdalawang isip ang detective, lalo na nang marinig niyang sasali si Yang sa operasyon. Ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na si Yang ay isang malakas ngunit mainitin ang ulo. Noong minsan, binugbog nito ang 5 kapwa-pulis dahil inakala niyang tumanggap sila ng suhol. Ipinagtaka ng detective kung ano pa ang magagawa ni Yang kung totoo palang tumanggap ang mga yon. Dahil dito, natakot siya at ayaw sanang makatrabaho si Yang, ngunit sa huli ay napilitan siyang pumayag. Kasunod nito, ipinakilala naman si Hana, isang dating kampyon sa shooting na ngayon ay bahagi na rin ng pulisya. Madalas siyang samantalahin ng kanyang boss dahil sa kanyang magandang itsura at husay. Pinapagawa siya ng mga patalastas sa halip ng mga tunay na operasyon. Bagamat hindi siya komportable, pumapayag na lamang siya dahil yun ang taong kumuha sa kanya sa trabaho. Pagkatapos ng pagkuha ng patalastas, bumalik siya sa himpilan at narinig ang mga kasamahang pulis na pinagtatawanan siya. Sinasabi nilang nakuha lamang niya ang trabaho dahil sa kanyang kasikatan bilang atleta. Bilang baguhan, hindi siya pinapansin at binibigyan lamang ng mga walang kwentang gawain, habang hindi siya isinasama sa mga tunay na misyon. Nasaktan si Hana ngunit pinili niyang manahimik at maghintay ng pagkakataon upang patunayan ang sarili. Kinabukasan, nagkita si Yang at ang detective upang magsanib puwersa at hulihin ang tinaguriang Golden Rabbit. Punong-puno ng enerhiya si Yang habang sinasabi niya na kapag nakita niya ang Golden Rabbit, babasagin niya ang mukha nito. Napatawa ang detective sa sinabi niya at nagtungo muna sa palikuran. Ngunit bigla na lamang lumitaw sa harap niya ang mismong Golden Rabbit. Sinubukan ng detective na pigilan ito, ngunit agad siyang nasuntok at ikinulong sa loob ng banyo. Samantala, si Yang ay wala pa ring kam-alay-malay sa nangyayari sa labas, hanggang sa biglang lumitaw ang Golden Rabbit at tinukso siya. Agad siyang sumugod at sinubukang makipaglaban, ngunit mabilis na nakaiwas ang Golden Rabbit sa lahat ng kanyang suntok at tinamaan siya ng direkta sa mukha. Bagsak si Yang at lubos na napahiya. Ngunit hindi siya sumuko, hinabol niya ang kalaban at nagpa siyang gamitin ang kanyang kasanayan sa pagboboxing. Lumapit siya at binigwasan ng malakas na suntok ang kalaban, ngunit ginamit ng Golden Rabbit ang salamin upang ipaling ang sikat ng araw sa kanyang mga mata. Nabulag si Yang, nadapa, at nabasagan ng salamin habang nakatakas ang Golden Rabbit. Maya-maya, lumabas ang detective mula sa palikuran at nadatnan si Yang na nakahandusay sa lupa, tila isang basang pasang kawawa ang itsura. Pagbalik nila sa himpilan, galit na galit ang kanilang supervisor at pinagalitan si Yang ng husto dahil nabigo siya sa misyon. Ipinagtanggol siya ng detective, sinasabing ginawa naman ni Yang ang lahat at nararapat siyang igalang, ngunit tinawanan lamang sila ng supervisor. Sinabi nitong hindi raw sila totoong pulis, kundi mga bigong atleta na pumasok sa serbisyo dahil lang sa koneksyon. Lubos na nasaktan si Yang at muntik ng suntukin ng supervisor, ngunit pinigilan niya ang sarili. Habang palabas siya ng himpilan, nakasalubong niya ang dating kasamahan sa wrestling na ngayon ay nagtatrabaho bilang traffic officer. Sandali silang nag-usap at napansin ng wrestler ang pasa sa mukha ni Yang, kaya inalok niya ito ng medical patch. Nagpasalamat si Yang at naglakad palayo. Habang naglalakad, napansin niya si Hana na nakatayo sa labas ng istasyon at nakangiti. Akala ni Yang ay nakangiti ito para sa kanya kaya kinilig siya. Matagal na niyang gusto si Hana, ngunit ang totoo, si Hana ay nakatingin lamang sa sariling refleksyon habang inaayos ang kanyang headphones.
Gayunpaman, nag-ipon si Yang ng lakas ng loob at lumapit sa kanya. Ngunit malamig ang naging tugon ni Hana at sinabihan siyang lumayo. Ayaw niyang kumalat ang tsismis na magkasintahan sila. Sa sandaling yun, isang gwapong lalaki ang bumaba mula sa kotse malapit sa kanila, si Kim, ang dating kasintahan ni Hana. Tahimik na pinanood ni Yang habang inalok ni Kim si Hana ng sakay, ngunit tumanggi ito at naglakad palayo. Mataman siyang tinitigan ni Kim, halatang inis. Kitang-kita na hindi magkasundo ang dalawang lalaki. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo si Yang sa isang kainan na pag-aari ng ina ng kanyang kaibigan. Masayang sinalubong siya ng miss at inihain ang paborito niyang pagkain. Nagtanong si Yang tungkol sa anak nito, ngunit sinabi ng miss na matamlay na ito nitong mga nakaraang araw at bihirang umuwi. Pumunta si Yang sa silid ng kanyang kaibigan at tiningnan ang mga lumang litrato. Dito nalaman ng manonood na ang kaibigan niyang ito ay dating boksingero rin, ngunit napilitang tumigil dahil sa malubhang pinsala. Simula noon, si Yang na ang sumusuporta sa gamutan at pang-araw-araw na pangangailangan ng kaibigan. Pagkatapos magmuni-muni, nagpasalamat siya sa ina ng kaibigan at bumalik sa himpilan. Wala siyang ibang matutuluyan kaya doon na lamang siya tumira. Habang naglilibot sa loob, nakita niya ang litrato ni Hana na nahulog sa sahig. Inayos niya ito at idinikit ang medical patch sa basag na bahagi ng frame. Sandali niya itong tinitigan ng mingiti at kilig sa mga mata. Bago matulog, tiningnan niya ang sticker sa kanyang telepono, isang regalo ni Hana sa kanya, at naalala ang sandaling ibinigay ito sa kanya. Simula noon, hindi niya ito inalis. Buo ang kanyang loob na balang araw, mapapasagot niya si Hana. Kinabukasan, napansin ni Hana ang medical patch na nakakabit sa kanyang litrato. Napatawa siya sa ginawa ni Yang, at gaya ng sinasabi ng marami, kapag napatawa mo ang isang babae, nagsisimula ng lamambat ang puso nito. Unti-unti na siyang nahuhulog sa binata. Ngunit laking gulat niya nang malaman niyang si Kim ay nailipat sa kanilang istasyon ng pulis. Kaagad niyang sinabi rito na huwag sabihin kaninuman na nagkaroon sila ng relasyon noon. Sumungaw siya ng malamaya at ng asar, na sinasabing wala raw sinuman ang nakakakilala sa kanya. Samantala, bilang parusa sa pagkabigo niyang mahuli ang Golden Rabbit, ipinadala si Yang sa isang misyon sa isang malayong lugar. Napakainit ng panahon, walang aircon ang sasakyan, kaya tinanggal niya ang kanyang damit at binudburan ng tubig ang sarili. Bigla, may sasakyan na tumigilid sa kanya at itinulak siya papasok sa putik. Galit na sinubukan niyang harapin ang driver, ngunit napansin lamang niya ang relo sa pulso nito bago isinarado ng driver ang bintana at nagtangkang tumakas, habang kapit na kapit si Yang sa kotse para hindi mahulog. Sumigaw siya at nagmamakaawa, ngunit pinabilis ng driver ang takbo ng kotse, saka huminto bigla at ibinaon si Yang sa lupa, nakatakas ang driver. Pagbalik ni Yang, natuklasan niyang ninakaw ang sasakyan ng detective, at mas malala pa, isa sa kanilang mga opisyal ay nabundol at nasawi. Pagod at wasak, dinala siya sa ospital. Nang malaman ng detective ang nangyari, dali-dali siyang dumating at laking ginhawa nang makita si Yang na buhay, hanggang sa malaman niyang ninakaw pala ang kotse niya. Galit na galit, hinabol niya si Yang sa loob ng silid ng ospital at sumigaw. Kinabukasan, tumanggap si Yang ng tawag mula sa ina ng kaibigan, hindi pa bumabalik ang anak nito. Nangako si Yang na hahanapin siya. Sa isang pagkakataon, may nakita siyang paanyaya sa isang espesyal na gala para sa mga dating atleta, at inakala niyang naroon ang kaibigan. Nagbihis siya ng maayos at dumalo. Nandoon din si Hana, humanga siya sa kagwapuhan ni Yang. Sa gala, nakasalubong ni Yang ang dati niyang coach at tinanong tungkol sa kaibigan, ngunit itinataboy siya ng coach at, mas masahol pa, ginawang pampublikong kahihiyan si Yang sa pamamagitan ng pag-aakusang nanalo siya ng gintong medalya sa pamamagitan ng pandaraya at steroid. Bumalik sa alaala ni Yang ang masakit na nakaraan. Minsang inalok siya ng coach ng suhol para umatras sa final, tumanggi siya at nanalo, ngunit naghasik ng mga malisyosong sabi-sabi ang coach na sumire sa kanyang reputasyon. Dahil dito, napilitan siyang tumigil sa pagboboxing. Sa kasalukuyan, kumunat ang noo ni Yang at sinimulang suntukin ng coach, ngunit nakita siyang pinagmamasdan ni Hana, kaya nagpaalis siya. Sinundan siya ni Hana palabas at nakita siyang masigasig na sinasanay ang sarili sa pamamagitan ng pagtutok sa isang main keng pang-ensayo. Marahang nilapitan siya ni Hana at tinangka siyang aliwin. Sinabi nito na naniniwala siya sa kanya at hinihimok siyang huwag sumuko, ipaglaban ang kanyang sariling karangalan at pangalan. Labis na naantig si Yang, para sa unang beses, may taong tumatayo sa kanyang panig. Nagpasya siyang ipaglaban ang kanyang sarili, ang katarungan, at marahil, ang pag-ibig. Kinabukasan, muling nag-ensayo si Yang, gaya ng dati, determinado na bumalik ng mas malakas at patunayan sa lahat na tunay siyang kampyon. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, nagbalik siya sa istasyon ng pulis, dala pa rin ang alaala ng kotse na tumama sa kanya, nais niyang malaman ang numero ng plaka. Bigla siyang tumanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinabihan siyang ang driver ng sasakyan ay nagtatago sa isang inabandunang pabrika. Nabigla si Yang, ngunit agad na nagliyab ang determinasyon niya. Nagpasya siyang arestuhin ng sospek at maghiganti. Sumakay siya sa kanyang motorsiklo at umalagwa patungo roon.
Samantala, nasa bahay si Hana nang kumatok ang kampanilya. Nagulat siya dahil gabi na. Pagbukas niya ng pintuan, biglang sumalakay ang gang ng Golden Rabbit. Tinangkang dukutin siya ng mga ito, inakala nilang isang magandang biktima na walang kakampi. Ngunit hindi nila alam kung sino ang kanilang hinahawakan. Hindi nagatubili si Hana, hinila niya ang baril mula sa drawer at ipinamukha ito. Hindi siya nandito para maglaro. Ginamit niya ang kanyang galing sa pagbaril. Bumagsak ang sinumang nasa kanyang daraanan. Sinubukan niyang huwag agad saktan ang mga ito, ngunit nang harapin siya ng diretsyo ng mga salarin, nagpatupad siya ng buong mekanismo ng pakikipaglaban. Isa-isa niyang pinatumba ang mga ito, matatag ang kanyang kamay at wala siyang pagkakamali sa tindig. Malamig niyang binalaan ang mga ito na sinumang tumawid sa kanyang landas ay naguhukay ng sariling libingan, at siya ang maglilibing sa kanila. Samantala, nalaman ni Kim na nasa panganib si Hana at dali-dali siyang nagtungo upang tumulong. Ngunit naaga siya ng grupo at napalibutan ng maraming kalalakihan. Nagkunwaring natatakot si Kim at ngumangang tumakbo upang akitin sila sa habulan. Nang sila ay mapagod, pinagsamantalahan ni Kim ang sandaling yun. Bilang dating kampyon sa fencing, kumuha siya ng metal na baras at pinukpok na parang isang master ng espada. Bagamat marami sila, hindi mapipigilan ang bilis at teknik ni Kim. Kasabay nito, dumating ang isa pang kakampi, ang dating wrestler, upang tumulong. Isang salarin ang nagtangkang tamaan siya gamit ang kotse, inakala nilang isang bungulang siya. Ngunit nagulat sila nang buhati ng wrestler ang takip ng manhole at ihagis ito ng buong lakas. Bumangga ito sa sasakyan at sumabog. Sa loob ng pabrika, pagdating ni Young, napagtanto niyang bitag ang inihanda sa kanya. Naghihintay na ang Golden Rabbit at ang kanyang mga tauhan. Inakala nilang takutin siya ng kanilang bilang, ngunit hindi nila alam na minana niya ang lakas ng isang hayop mula sa kanyang ama. Puspos ng galit, sumugod si Young gamit ang kanyang mga teknik sa pagboboxing. Sinubukan nilang tamaan siya, ngunit napakabilis niya at naiwas ang bawat suntok nang hindi man lang gumalaw ang kanyang mga paa. May sumigaw na tao kung yun ba ay tao o halimaw, at may nagbulong na takot sa damdamin. Sinimulang basagin ni Young ang mga panga at durugin ang mga buto, ngunit kahit ang tapang ay may hangganan, at kadalasan ay nagwawagi ang bilang. Dinurog siya mula sa likuran, binugbog, at binuhusan ng mga nagkakalawang kemikal habang tawa-tawang inaalipusta. Nilait nila ang kanyang anyo at inaakalang hindi siya matapang. Ngunit hindi sumuko si Young, sa gitna ng kirot, kumuha siya ng kaunting kemikal at itinapon sa mga mata ng mga salarin na nagbulag sa kanila. Habang sigaw at pagkalituang sa malubong, muling bumangon si Young na parang muling isinilang na hayop at suntok-suntok siyang nagpatamba hanggang sa isa-isa silang nahulog. Nawala na lamang ang Golden Rabbit. Sumugod ito kay Young na may kutsilyo, ngunit nakaiwas si Young at gumamit ng lihim na panapos na galaw, isang malakas na uppercut diretso sa baba na nagpugak sa mga ngipin ng rabbit at nagpalipad sa kanya. Sa sandaling yun dumating ang detective kasama ang mga backup, na bigla nang makita ang lahat ng gang na walang malay at si Young na nakatayo pa rin. Kasabay nito, pinahirapan ni Hana ang lahat ng mga salarin na nagtangkang lampasan siya. Nang dumating si Kim, nagulat siya sa nakita dahil mag-isa nitong hinarap ang lahat. Nagkumalat agad ang balita. Nalaman ng lungsod na nagtagumpay ang mga dating atleta sa paglutas ng isang kaso na hindi nagawa ng pulisya. Kinabukasan, dumagsa ang mga reporter sa himpilan upang interviewin ang mga bayani. Nagsimulang igalang ng lahat sa istasyon ng mga ito, at ipinagmamalaki ni Young na napatunayan niya ang sarili, hindi lang bilang atleta kundi bilang isang karapat-dapat na pulis. Pagkaraan, binisita niya ang kanyang nasugatang kaibigan. Sa paglalakad, napansin niyang pawisan at hirap lumakad ang kaibigan. Sinubukan ni Young na buhatin ito, ngunit tumanggi ang kaibigan dahil ayaw niyang maging pabigat. Kahit nagpapakita ng tapang ang kaibigan, hindi nagalit si Young. Tinulungan niya itong makauwi at kumain kasama ang ina at ang kaibigan na parang iisang pamilya. Gabing yun, muling tiningnan ni Young ang kaibigan at inalok na tulungan siyang ayusin ang mga medikal na kagamitan na binili nito, ngunit tumanggi ang kaibigan at sinabi na ayaw niya ng awa. Nasaktan si Young, ngunit hindi siya sumuko. Nagpasya siyang patuloy na subukan hanggang sa mapilit niyang tanggapin ng kanyang kaibigan ang gamutan. Kinaumagahan, nagtungo si Young sa himpilan ng pulisya, ngunit nagulat siya nang makitang may malaking kumperensya sa pamamahayag. Ipinahayag ng hepe ng pulisya ang pagbuo ng isang espesyal na koponan na binubuo ng mga dating atleta upang labanan ang mga mapanganib na kriminal. Hiniling ng hepe na ipakita ng bawat kasapi ng koponan ang kani-kanilang natatanging kakayahan. Halatang inis si Hana dahil pakiramdam niya ay ginagamit lamang siya. Nang siya na ang tinawag, nagpasya siyang pagsisihan ito ng hepe. Kinuha niya ang kanyang rifle at binaril ang proteksyon na suot ng hepe, dahilan upang ito ay matamba ng direkta sa sahig. Nawalan ito ng malay at agad dinala sa ospital. Namangha si Young sa ginawa ni Hana, sa wakas, ipinaglaban na rin ito ang sarili. Nang magising ang hepe, galit na galit ito at gustong tanggalin si Hana sa serbisyo. Ngunit agad na sumingit si Kim at nagbabala sa kanya. Sinabi niyang nakikita na ng publiko si Hana at ang kanyang koponan bilang mga bayani, kaya kung tatanggalin niya ito, baka bumaliktad ang sitwasyon laban sa kanila.
Kaya't sa sumunod na kumperensya, nagkunwari ang hepe na ang lahat ay ideya niya, at si Hana ay sumunod lamang sa kanyang utos. Ngunit pagod na si Hana. Sawa na siyang magpagamit, kaya nagbitiw siya sa tungkulin. Lubhang nasaktan si Young. Naghintay siya sa labas ng bahay ni Hana, at nang dumating ito, tinanong niya kung bakit ito sumuko. Akala niya, pangarap talaga nitong maging pulis. Ngunit malamig ang tugon ni Hana, sinabihan siyang huwag makialam sa kanyang buhay, at idinagdag na hindi niya ito mahal at kailanman ay hindi niya mamahalin. Nabigo at labis na nasaktan si Young, kaya lumakad siyang palayo, basag ang puso. Ngunit makikita sa mga mata ni Hana na hindi niya sinasadya ang mga sinabi niya, unti-unti na rin siyang nahuhulog kay Young. Kinabukasan, sumama si Young sa isa pang misyon kasama ang detective. Sabik siya, ngunit nagulat nang malaman na si Kim pala ang leader ng grupo. Halatang nagseselos siya, ngunit wala siyang magagawa dahil mas mataas ang ranggo ni Kim. Pumasok sila sa isang abandonadong gusali upang hanapin ang isang sospek na may hawak na bihag. Natunto nila ito, ngunit tumakas ang kriminal at tumalon mula sa bubong. Hinabol siya ni Kim at nahuli, ngunit bigla itong bumunot ng kutsilyo at sinaksak si Kim. Nanigas si Kim nang makita ang dugo, at dito nalaman natin ang dahilan. Sa huli niyang laban sa fencing, tinamaan ang kanyang mata ng kalaban, dahilan upang tuluyan siyang magretiro. Simula noon, nagkaroon siya ng matinding takot sa dugo. Nakita ito ng kriminal at sinubukang tapusin si Kim, ngunit dumating ang detective sa oras at tinakpan siya, siya mismo ang nasugatan. Bumagsak ito na may malubhang sugat. Natarante si Young, ngunit dahil barado ang mga kalsada, isinakay niya ang detective sa bisikleta at mabilis na tumakbo sa mga eskinita, tumatalon sa mga harang. Nakarating siya sa ospital sa tamang oras at nag-donate pa ng dugo upang mailigtas ang buhay ng detective. Nang magising ito at malaman ang ginawa ni Young, labis itong naantig, tuluyang nagbago ang tingin niya kay Young. Samantala, nabalitaan ni Young na dinukot ang kanyang kaibigan. Isang sadistikong pulis, ang tunay na baliw, ang bumubugbog dito at pinipilit siyang umamin na siya ang nakabangga sa nasawing pulis. Higit pa rito, tinakat pa siya nitong papatayin ang kanyang ina kung hindi siya susunod. Kinabukasan, nagising si Young at natuklasan niyang niregaluhan siya ng detective ng isang bagong pares ng sapatos na pangtakbo. Labis siyang natuwa, ngunit pagdating niya sa istasyon, nagulat siya nang makita ang kanyang kaibigan, bagbog, duguan, at inaamin ang isang krimeng hindi naman niya ginawa. Napagtanto ni Young na may mas makapangyarihang tao sa likod ng lahat at sinubukang alamin kung sino yun, ngunit tumanggi ang kaibigan niyang magsalita at sinabi sa kanya na lumayo na lamang. Litong-lito at wasak ang kalooban, pumunta si Young sa ina ng kaibigan sa restoran upang kumustahin ito. Nagsinungaling siya at sinabi na umalis ang anak nito papunta sa ibang bansa, upang hindi maramdaman ng ina ang sakit ng katotohanan. Makalipas ang ilang sandali, dumalo siya sa libing ng pulis na napatay. Doon, napansin niya ang isang pulis na may suot na pamilyar na relo, ang kaparehong relo ng driver sa insidenteng hit and run. Doon siya natauhan, siya ang tunay na salarin. Agad siyang tumakbo upang habulin ito, ngunit hindi niya naisalayan ang mukha. Determinado, bumalik si Young sa istasyon at sinuri ang bawat pulis hanggang sa nakita niya ang pulis na may parehong relo. Hinawakan niya ito at mariing sinabi na huli na kita. Ngunit nagkunwaring inosente ang pulis. Tinanong nito kung ano ang pinagsasabi niya, saka tumawag ng seguridad. Pinatapon si Young palabas ng opisina. Bumalik siya sa kanyang koponan, ngunit sinigawan siya ng detective, hindi siya maaring mag-akusa ng walang matibay na ebidensya. Muli, mag-isa na naman si Young. Ngunit hindi siya sumusuko. Biglang dumating si Kim at nagsabing nais niyang sumali sa kanilang koponan. Labis na natuwa ang detective at mainit siyang tinanggap. Ngunit si Young ay hindi sang-ayon. Naiinggit siya at ayaw niyang mapalapit si Kim kay Hana. Harapan niyang sinabi kay Kim na siya ay mahina at duwag. Hindi natinag si Kim at hinamon siya sa isang tunggalian. Kung siya ang mananalo, sasali siya sa koponan. Pumayag si Young, sigurado siyang madali lang itong talunin. Nagsimula silang maglaban. Ginamit ni Young ang kanyang kakayahan sa boxing at nakapagpatama ng suntok. Ngunit ngumiti lang si Kim at sinabi, ang suntok na yun, galing yun sa nakaraan. Ngayon, tingnan natin ang hinaharap. Inalis ni Kim ang kanyang salamin. Tumigas ang kanyang ekspresyon. Sinimulan niyang pag-aralan ang bawat galaw ni Young nang may matinding konsentrasyon. Makalipas ang ilang segundo, napansin ni Young na parang nababasa ni Kim ang kanyang mga kilos, umiilag ito sa bawat atake. Pagkatapos, isang malakas na suntok ang tumama sa tiyan ni Young, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Panalo si Kim sa laban. Dumating si Hana kasabay ng pagtatapos ng labanan. Tinanong niya si Young kung bakit hindi niya ginamit ang kanyang lihim na galaw, na maaaring nagpapanalo sa kanya. Doon niya muling naalala ang kanyang nakaraan, ang panahon ng kanyang pagsasanay kasama ang matalik niyang kaibigan. Isang araw, ginamit niya ang lihim na galaw na yun sa isang sparring session, ngunit sobrang lakas nito. Malubhang nasugatan at naparalisa ang kanyang kaibigan. Simula noon, nangako si Young na hindi na niya muling gagamitin ang galaw na yun. Patuloy siyang kinakain ng pagkakasala.
Kinabukasan, kumalat sa buong lungsod ang balita tungkol sa kaso ng kanyang kaibigan. Dinalaw ni Yang ang ina nito at sa wakas, inamin ang buong katotohanan. Itinago ni Yang ang katotohanan sa ina ng kanyang kaibigan. Ngunit pinatawad siya ng miss at iniabot sa kanya ang isang lutong bahay na pagkain para dalhin sa anak nito. Nakiusap siya kay Yang na tulungan ang kanyang anak, at nangako si Yang, patutunayan ko ang kanyang pagiging inosente, anuman ang mangyari. Dinalaw ni Yang ang kanyang kaibigan sa kulungan at nagmakaawa na sabihin ang totoo. Sinabi niyang poprotektahan niya ito, ngunit tumanggi ang kaibigan niya. Natatakot ito dahil ang pulis na baliw na may pakanan ng lahat ay napakapanganib. Upang maprotektahan ang kanyang ina at si Yang, pinili niyang isakripisyo ang sarili. Ngunit hindi sumuko si Yang. Pinagawa niya ng kopya ang litrato ng sasakyang sangkot sa kaso at nagsimulang libutin ang bawat talyer, umaasang makahanap ng bakas. Samantala, pinatay ng baliw na pulis ang kriminal na tumulong sa kanya sa pag-frame kay Yang at sa kaibigan nito, upang tuluyang mawala ang ebidensya. Ang dahilan, noong gabing yun ng pagpatay, nalaglag ng kriminal ang relo niya sa ilalim ng kama, ang parehong relo na suot nilang lahat. Nakiusap ang kriminal na huwag siyang patayin, ngunit malamig na sinabi ng baliw na pulis sa kanyang mga tauhan, tapusin na siya. Samantala, si Yang ay nakulong sa kanyang silid, tahimik na nagmumuni-muni. Naalala niya ang masasayang araw nila ng kanyang kaibigan. Sa huli, napahagulgol siya. Namatay ng walang katarungan ng kanyang kaibigan, at hindi niya natupad ang kanyang pangako. Dumating si Hana upang damayan siya, ngunit nang marinig niyang umiiyak si Yang, tahimik siyang umalis upang bigyan ito ng oras. Sa daan pauwi, bigla siyang nawala ng malay. Bago pa man siya bumagsak, sinalo siya ni Yang at mahigpit na niyakap hanggang sa magising siya. Doon sila nag-usap. Ibinunyag ni Hana na matagal na siyang may sakit na sanhi ng biglaang pagkahimatay. Iyon ang dahilan kung bakit siya tumigil sa pagbaril. Tinanong siya ni Yang kung umiinom ba siya ng gamot. Ngumiti si Hana at sinabing ayos lang siya, saka inilabas ang isang gintong medalya, ang medalya ni Yang. Nabigla siya. Iyon ang medalya na isinangla niya noon sa isang sag-alan nang siya ay gipit sa pera. Pinuntahan ni Hana yun at tinubos pabalik para sa kanya. Hinimok niya si Yang na maging matatag, ipaglaban ang katarungan, at linisin ang pangalan ng kanyang kaibigan. Nangako rin siyang tutulong. Kinabukasan, muling bumalik si Hana sa istasyon at sumali sa koponan. Nang makita ito ni Kim, nagpasya rin siyang suportahan sila. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Yang ng saya, hindi na siya nag-iisa. Maya-maya, pumasok siya sa opisina ng baliw na pulis at iniabot ang isang sobra. Sa loob nito ay isang sulat ng paghingi ng tawad. Ngumiti ang baliw na pulis, iniisip na sumuko na si Yang, at itinapon ang sulat. Ngunit bago siya makaalis, biglang umikot si Yang at sinuntok ito ng malakas, dahilan upang mabasag ang salamin sa likod nito. Sa malamig na tinig, sinabi ni Yang, isa akong boksingero. Hindi pa ako natatalo, lahat ng kalaban ko, bumagsak. Ikaw ang unang makakaranas niyan sa labas ng ring. Nangako siyang hahanapin at ibubunyag ang katotohanan, hanggang magbayad ang baliw na pulis sa lahat ng ginawa niya. Nayanig ang pulis, napagtanto niyang hindi na bata o baguhan ang kaharap niya. Bumalik si Yang sa kanyang koponan, at nagpasya silang palihim na buksan muli ang kaso, kahit opisyal na itong isinara. Hinati ng detective ang grupo sa dalawang pares. Si Hana ay ipinaris kay Kim, samantalang si Yang ay isinama sa wrestler. Halatang inis si Yang, ayaw niyang mapalapit si Kim kay Hana. Kaya sumama siya sa kotse ng dalawa, dahilan upang magduda ang lahat, ngunit hinayaan nila ito. Nagsimula silang mag-ipon ng impormasyon tungkol sa baliw na pulis at sa kanyang sindikato. Kinagabihan, bumisita si Yang sa ina ng kanyang kaibigan upang tiyaking ligtas ito. Sa labas ng restaurant, nakita niya ang nakasulat sa pader, ang anak mo ay mamamatay tao. Binubuli ng mga lokal na residente ang ina ng kaibigan ni Yang. Sinisigawan nila ito at pinapaalis sa lugar. Nagngingit-ngit si Yang sa galit. Ginugol niya ang buong magdamag sa pagpunas at pagtanggal ng mga nakasulat na insulto sa pinto ng miss upang hindi niya yun makita sa umaga. Dahil doon, nakatulog siya ng husto at nahuli kinabukasan. Sinubukan siyang gisingin ng detective ngunit hindi siya magising hanggang sa binanggit nito ang salitang, baliw na pulis, at agad siyang napabangon. Nagpatuloy ang koponan sa kanilang palihim na imbestigasyon, gamit ang mga pribadong mensahe upang walang makahalata sa istasyon. Sa kalaunan, natuklasan nila na sangkot ang baliw na pulis sa pagpupuslit ng mga ilegal na kalakal at sa panunuhol ng mga opisyal. Nagpasya silang salakayin ng bodega kung saan itinatago ang mga ebidensya. Gabi yun nang isagawa nila ang plano. Tiniyak ni Kim na may 5 lamang na gwardyang nagbabantay sa loob, madali lang daw ang misyon. Ngunit pagdating nila, laking gulat nilang naroon ang buong sindikato. Nais ng ilan sa koponan na umatras, ngunit tumanggi si Yang. Matatag niyang sinabi na, lalaban tayo, estilo ng Soul Squad. Agad silang sumugod. Bagaman mas marami ang kalaban, naghari ang kanilang disiplina at lakas mula sa mga taong sanay sa matinding pagsasanay. Isa-isang pinakawalan ng bawat isa ang kani-kanilang natatanging paraan ng pakikipaglaban.
Si Kim ay kumuha ng bakal na pamalo at lumaban na parang bihasang eskrimador. Si Young naman ay gumalaw na parang kidlat, isang suntok, isang bagsak. Sa kabila ng kanyang maamong muka, walang awa siya sa laban. Basag ang mga buto at sirang mga sandata ng bawat kalabang humaharap sa kanya. Walang makalapit sa kanya, samantala, tinangkang tumakas ng ilang tauhan sa likod na pinto, ngunit hinarang sila ng wrestler. Malaki, mabigat, at nakakatakot, isa-isang binuhat at ibinagsak nito sa lupa ang mga kriminal. Habang patuloy ang bakbakan, umakyat si Hana sa mataas na lugar, kinuha ang kanyang sniper rifle, at isa-isang pinabagsak ang mga kasapi ng sindikato na para bang mga ibon sa target range. Ngunit may isang nakatakas sa likuran. Naiinis ang grupo dahil posibleng may alam itong mahalagang impormasyon. Agad siyang sinundan ni Kim, ngunit pagdating niya, patay na ang lalaki. Nakita niya ang isang ninja na nakatayo sa tabi ng bangkay. Agad niyang naunawaan, ang ninja ang pumatay. Sumugod si Kim at naglaban sila ng matindi, ngunit napakabilis ng ninja. Tinamaan si Kim at agad itong nakatakas sakay ng isang naghihintay na sasakyan. Dumating ang mga pulis at inaresto ang buong sindikato, kasama ang mga ilegal na kalakal. Ngunit wala ni isa ang naglakas loob na tumstigo laban sa baliw na pulis. Kinabukasan, nalaman ng baliw ang nangyari at nagngit-ngit ito sa galit. Alam niyang unti-unti na siyang nalalapit sa bingit ng pagkahuli. Pumasok siya sa opisina ng isa sa mga pulis na binabayaran niya at binugbog ito ng walang awa, hanggang sa mabali ang braso ng kawawang lalaki dahil hindi siya naabisuhan. Pagkatapos, inutusan niya itong manmanan si Young at iulat ang bawat kilos nito, kung hindi, siya ang susunod na paparusahan. Samantala, nagsimula ng sundan ni Young at ng kanyang koponan ng baliw na pulis upang makahanap ng matibay na ebidensya. Ngunit napansin ng baliw na sinusundan siya, kaya bigla siyang lumiko sa makitid na eskinita. Sinubukan siyang sundan ng grupo, ngunit nawala ito sa kanilang paningin. Gayunpaman, hindi sumuko si Young. Umakyat siya sa bubong ng isang gusali upang magmasid mula sa itaas at matukoy ang lokasyon ng kriminal. Sa wakas, nakita niya ang baliw na pulis at nagsimulang tumalon-talon sa mga bubong, determinado na mahuli ito bago pa makatakas. Sa kabilang banda, humarap si Hana sa kalsada upang harangin ang sasakyan ng baliw, sinusubukang pigilan ito. Ngunit wala siyang pakialam, tuluyan pa rin siyang bumangga. Tumutok ang baliw na pulis sa preno, sa halip na huminto, lalo pa niyang binilisan ang takbo ng sasakyan, handang sagasaan si Hana ng walang pag-aalinlangan. Nang makita ito ni Young mula sa bubong, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Hindi na siya nag-isip pa. Tumalon siya mula sa mataas na gusali at diretsyong bumagsak sa ibabaw ng kotse ng baliw, inilagay sa panganib ang sariling buhay para lang mailigtas si Hana. Sumabog ang salamin, umalingaw-ngaw ang ingay ng preno, tumigil ang sasakyan. Ngunit si Young ay tumilapon at bumagsak ng matindi. Sugatan siya, halos hindi makatayo. Mabilis na lumapit si Hana, halatang nag-aalala. Ngunit sa kabila ng sakit, pinilit niyang tumawa, sinabing, ayos lang ako. Tumayo siya at, kahit pa nanginginig ang tuhod, diretso niyang nilapitan ang baliw na pulis upang arestuhin ito sa tangkang panan-agasa. Dinala nila ang baliw sa istasyon para sa investigasyon. Sa interogasyon, tinanong siya ng detective kung nasaan siya nung naganap ang insidente ng hit and run noong nakaraang linggo. Mariin niyang itinanggi ang lahat, malamig at walang bakas ng konsensya. Habang tinatanong, paulit-ulit siyang tumitingin sa kanyang relo, tila may hinihintay. At eksaktong alas 6, bumukas ang pinto. Pumasok ang pampublikong paiskal at malamig na inutusan ng mga pulis, pakawalan niyo siya. Ako na ang bahala rito. Napatitig ang buong koponan. Halata, may malakas na koneksyon ng baliw na pulis sa mga nasa kapangyarihan. Lumapit si Kim, galit na galit, at doon nabunyag ang katotohanan, ang paiskal ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Ngunit imbes na tumulong, malamig ang naging tugon nito. Nang tanungin ni Kim, tumatanggap ka ba ng suhol mula sa baliw na yan? Sumagot ito ng walang emosyon, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Sumusunod ako sa utos. Hindi na nakapagtimpi si Young. Umalis siya sa silid, sinundan ng baliw na pulis para harapin ito, ngunit bigla siyang nawala ng lakas at bumagsak sa sahig. Ang sugat niya mula sa pagbagsak kanina ay mas malala pala kaysa akala nila. Tumawa ang baliw na pulis, pakiramdam niya ay siya ang panalo. Agad siyang dinala ng koponan sa ospital. Sinabi ng doktor na ligtas siya, ngunit kailangan niyang magpahinga ng matagal. Hiniling ng detective kay Hana na bantayan siya, alam kasi niyang si Hana lang ang pinakikinggan ni Young. Ayaw man niya, pumayag si Hana. Habang pinagmamasdan niya si Young na natutulog, napansin niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ito at nakita ang sticker na minsan niyang ibinigay sa kanya noon pa. Nagulat siya, na itago pa rin pala ito ni Young. Naalala niya ang araw na yon, noong bagbog sarado si Young sa mga maling paratang, nilapitan niya ito at idinikit ang sticker sa kanyang noo para takpan ang pasa. Napangiti siya sa alaala. Biglang bumukas ang pinto, gising na pala si Young. Nakita niyang hawak ni Hana ang telepono at akala niya aalisin ito ang sticker. Agad siyang bumangon para pigilan ito, ngunit nadulas siya at natamba, diretsyong tumama sa ibabaw ni Hana.
Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ilang segundo ng katahimikan. Ramdam nila pareho ang tibok ng kanilang puso hanggang sa biglang pumasok ang nurse. Agad silang naghiwalay, parehong namumula sa hiya. Tumayo si Hana, umayos ng buhok, at tahimik na lumabas ng silid. Naiwan si Young, nakangiti ng bahagya, halatang hindi pa rin makalimutan ang sandaling yun. Samantala, sa kabilang panig, napansin ng paiskal na ang kanyang hepe, ang taong mas mataas pa sa kanya, ay suot din ng parehong relo na kagaya ng sa baliw na pulis. Doon siya natahimik, may mas malalim na sabuatan sa loob ng kapulisan kaysa sa inakala niya. Sa wakas, nagpasya siyang imbestigahan mismo kung sino talaga ang pinuprotektahan ng sistemang ito, at kung gaano kalalim ang ugat ng kasamaan sa loob ng kanilang hanay. Pagbalik sa ospital, palihim na lumabas si Young at bumalik sa istasyon. Kahit pinayuhan siya ng doktor na kumain ng masustansyang pagkain, umorder siya ng mga junk food para mapasaya ang sarili. Nahuli siya ng investigador, ngunit sa huli ay kumain din ito kasama niya. Maya-maya, dumating ang wrestler at nainis dahil hindi nila ito hinintay. Kalaunan, muling nagtipon ng buong koponan at ibinunyag na ang baliw ay mayroong lihim na laboratorio kung saan siya gumagawa ng mga ipinagbabawal na sangkap. Napagpasyahan nilang pasukin yun upang makahanap ng ebidensya. Ngunit bago pa man sila makagalaw, isang babaeng nakasuot ng maskara mula sa mafia ang pumasok sa laboratorio. Mabilis niyang pinatay ang gwardya sa isang suntok lamang. Malinaw na siya ay ipinadala ng baliw. Nagsimula siyang magbuhos ng gasolina upang sunugin ang lahat ng ebidensya. Biglang dumating ang iba pang mga kasapi ng gang. Inakala nilang isa siyang espiya kaya't sinalakay nila ito. Nakipaglaban siya at nagawa niyang mapabagsak ang ilan, ngunit sa huli ay nasapawan siya at naitulak sa sahig. Habang papalapit ang mga ito upang tapusin siya, biglang sumulpot si Young sa tamang oras. Inisip niyang siya ay dinukot, kaya't nakipaglaban siya sa lahat, nagsira ng mga kahoy na pamalo at bamali ng mga buto. Ngunit biglang sumiklab ang apoy mula sa natapong gasolina. Nagpanik ang lahat at nagsimulang lumikas. Halos mahulog ang babae sa bintana, ngunit nahawakan siya ni Young gamit ang kanyang nasugatang braso, at patuloy niyang hinawakan ito sa kabila ng sakit. Nagmakaawa ang koponan na pakawalan niya ito, ngunit tumanggi siya. Hinila niya ito paitaas at nailigtas ang buhay nito. Dinala nila ang babae sa istasyon para sa investigasyon. Nagkunwari siyang may amnesia at sinabi niyang siya ay dinukot ng gang upang ipagbili sa mga mayayaman. Naniwala ang koponan at nagpasya silang protektahan siya bilang isang saksi. Dinala siya ni Hana sa sarili nitong bahay upang doon manatili, at sumama rin si Young upang bantayan ang dalawang babae. Naglaan pa siya ng oras upang ipagluto sila. Dahil iniligtas siya ni Young, unti-unting nagkaroon ng paghanga ang babae mula sa mafia, ngunit napansin niya kung gaano ito kalaga kay Hana at nagsimulang makaramdam ng selos. Sinubukan niyang makipag-usap tungkol sa boxing upang makalapit sa kanya. Sinabi niyang humanga siya sa kanyang kakayahan. Ngumiti si Young at sinabing maaari na siyang makatulog ng panatag simula ngayon dahil poprotektahan niya ito. Nang gabing yun, maaga siyang nakatulog. Nanatiling gising si Hana dahil nag-aalala siya sa tumataas nitong lagnat. Maingat niyang inalagaan si Young. Nakita ito ng babae mula sa mafia at muling nakaramdam ng matinding selos. Kinaumagahan, kinausap niya si Hana ng sarilinan at tinanong kung may relasyon ba sila ni Young. Nagulat si Hana at agad itong itinanggi, sinabing wala silang espesyal na relasyon at magkasama lang silang nagtatrabaho. Labis na natuwa ang babae at inamin niyang gusto niya si Young. Hiningi pa niya ang tulong ni Hana upang mapalapit sa puso nito. Nabigla si Hana at hindi nakasagot. Kalaunan, dumalo ang buong koponan sa isang okasyon sa istasyon. Mainit ang panahon at nakaramdam ng pagkahilo si Hana. Napansin ni Young ang kalagayan ni Hana at inilagay niya ang kanyang kamay sa ulo nito upang protektahan siya mula sa sikat ng araw. Pagkatapos ng okasyon, binilhan niya ito ng paboritong inumin. Labis na naantig si Hana sa kabaitan niya at hindi mapigil ang titigan si Young, habang inaalala ang lahat ng pagkakataong iniligtas siya nito. Doon niya napagtanto na siya ay umiibig. Nagpasya siyang umamin at lumapit kay Young. Pinakain niya ito ng ilang pases, ngunit bigla itong nahimatay. Agad nila siyang dinala sa ospital. Sinuri siya ng doktor at tinanong kung ano ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi nakikinig si Young. Nakatitig lamang siya kay Hana, at malinaw na makikita ang pag-ibig sa kanyang mga mata. Nahihiyang umiwas ng tingin si Hana, ngunit sinundan siya ni Young at tinanong kung ano ang nangyari. Humingi siya ng paumanhin at sinabing isang pagkakamali lamang yun, kaya dapat na niyang kalimutan. Ngunit sumagot si Young at sinabing, kalimutan. Gusto mo bang kalimutan ko ang pangalan mo? Kalimutan ang nangyari? Samantala, nakabalik na ang ina ng kanyang kaibigan sa bahay at nadatnan niyang may mga batang naglilinis ng mga pinta ng graffiti sa pinto ng kanyang kainan. Sinabi ng mga ito na binigyan sila ni Young ng sorbetes at hiniling na gawin yun upang mapasaya siya. Sa loob ng bahay, natagpuan niya ang pagkaing nakahanda at gamot na iniwan para sa kanya. Labis siyang naantig at pinagsisihan ng pagtataboy kay Young. Nagpadala siya ng mensahe ng paghingi ng tawad at hiniling na bumisita ito dahil itinuring na niya itong parang sariling anak. Labis ang tuwa ni Young dahil napatawad siya.
Makalipas ang ilang sandali, habang nasa istasyon, dumating ang ina ng babaeng mula sa mafia at nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa anak nito. Binigyan siya ng pagkain at mga regalo. Hindi makapaniwala si Young at labis ang kanyang saya dahil sa wakas ay nakakatanggap na siya ng pagtanggap at pagmamahal. Pagpasok niya sa opisina, nakita niya si Kim at agad niyang naramdaman ang pagiging kompetisyon. Sa kanyang isipan, maaaring nakuha mo ang tiwala ng kanyang ina, ngunit ako ang nakabihag ng kanyang puso. Ibinigay ng investigador kay Young ang isang bagong misyon. Habang sinusundan nila ang isang pinaghihinalaan, napansin ng isa sa mga kasapi ng gang na siya ay binabantayan at agad itong tumakas. Hinabol siya ni Young at Kim hanggang sa pantalan. Tumalon ang pinaghihinalaan sa isang bangka. Sinubukan siyang sundan ni Young, ngunit nadulas ito at nahulog sa tubig. Nagsimula siyang malunod dahil hindi siya marunong lumangoy. Mabilis namang kumilos ang wrestler at gamit ang kanyang pambihirang lakas ay naihagis niya mula sa malayo ang isang life preserver at nailigtas siya. Samantala, bumalik si Kim matapos matagumpay na mahuli ang pinaghihinalaan. Pinuri ng koponan ang kanyang talino at pagsisikap, bagay na labis na ikinainis ni Young. Pagkatapos nito, nakakita si Young ng isang kahon na puno ng ipinagbabawal na sangkap at inusisa ang kriminal, ngunit tumanggi itong ibunyag kung sino ang baliw. Labis na nadismaya si Young. Wala pa rin siyang matibay na ebidensya at pakiramdam niya ay mag-isa niyang pinapasan ang buong kaso. Habang nasa istasyon, napansin niya ang isang babaeng estudyante sa mataas na paaralan na palihim na lumalabas. Wala itong pagkakakilanlan. Habang hinahabol nila ito, nadapa ito at muntik ng mahulog, ngunit nasalo siya ni Kim sa tamang oras. Tumingala ang babae at nabighani sa kaanyuan nito. Nagpasalamat siya at sa isang iglap ay umibig agad sa unang pagkikita. Ilang sandali pa, dumating ang investigador at labis itong nabigla nang makita ang dalaga. Ang dalagang yun ay anak ng investigador. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya roon at nalaman niyang tumakas ito mula sa paaralan. Inutusan niya ang isang pulis na ihatid ito pauwi at sinabi na manatili lamang siya roon hanggang sa matapos niya ang trabaho at makapunta sa kanya. Pagkatapos nito, muling nagtipon ang koponan. May bagong impormasyon si Kim tungkol sa baliw at sa kanyang grupo. Ibinunyag niya na ang baliw ay nagdadala ng mga ipinagbabawal na kalakal sa pamamagitan ng dagat dahil palihim itong nagtatrabaho bilang isang opisyal ng customs sa daungan. Labis ang pagkagulat ni Young at nais niyang agad itong arestuhin, ngunit pinigilan siya ni Kim at ipinaliwanag na ang alkalde ng lungsod ay nagpoprotekta sa baliw. Ngunit ang katotohanan ay mas malala pa. Sa mismong sandaling yun, biglang pumasok ang baliw sa opisina ng alkalde, inatake ito, at walang awang binugbog, hanggang sa mabasag ang mukha nito. Pinayagan ng alkalde ang mga pulis na kumpiskahin ang isa sa mga padala ng baliw, ngunit nalaman nilang takot na takot pala talaga ito sa kanya. Utang ng alkalde ang kanyang posisyon sa politika sa baliw. Siya ang dahilan kung bakit naging alkalde ito, upang mapaglalaroan niya ito na parang isang sunod-sunurang tauhan. Nangako ang baliw na maghihiganti kay Young at gagawin ang lahat upang pahirapan ito at tuluyang alisin sa kanyang landas. Kinagabihan, kumakain si Young at ang kanyang koponan sa isang restaurant. Nagpaalam ang investigador upang pumunta sa banyo ngunit napakatagal nitong bumalik. Dahil sa pag-aalala, sinundan nila ito at natagpuan siyang nakahandusay sa sahig. Biglang may isang taong nagnakaw ng kanyang baril, umakyat sa isang mataas na lugar, at nagsimulang magpaputok ng walang pinipili. Pinaputok ng salarin ang lahat ng bala hanggang sa isa na lamang ang natira, saka itong umiti ng palihim. Malinaw na may plano pa itong susunod. Agad na nagsimula ang masusing paghahanap ni Young at ng kanyang koponan para sa nawalang baril. Sa sandaling yon, nakatanggap sila ng isang tawag. Nakatakas ang babae mula sa mafia. Pinatotohanan nito na kasabwat talaga siya ng grupo simula pa lang. Biglang may isang lalaking naghatid ng isang kahon kay Young. Sa loob nito ay ang baril ng investigador, ngayon ay wala ng laman. Pagkatapos nito, nakatanggap si Young ng isa pang tawag. Ito ay mula sa ina ng kanyang matalik na kaibigan, na sumisigaw sa sakit. Nasa panganib ito, agad siyang tumakbo patungo sa bahay nito, ngunit pagdating niya roon, dumarating na ang ambulansya upang dalhin ito. Sinabi sa kanya na huli na ang tulong. Labis na nabigla si Young. Bumagsak siya sa pag-iyak habang naaalala ang lahat ng pagkakataong inalagaan siya ng babae, kung paano siya itinuring nitong parang sariling anak. Dahil sa matinding kalungkutan at galit, tuluyan siyang nawala ng kontrol. Dumiretso siya sa kinaroroonan ng baliw, nakita itong nakangisi, at agad niyang nalaman na ito ang may kagagawa ng lahat. Hindi na niya napigilan ang sarili. Nilusob niya ito at sinuntok ng buong lakas, hanggang sa mabasag ang mukha nito. Ngunit bago pa niya ito mapatay, dumating ang mga pulis. Mabilis na naglaho si Young bago pa man siya makita. Nagpanik ang kanyang koponan. Walang nakakaalam kung saan siya nagtungo. Ngunit sinabi ng wrestler na alam niya kung saan maaaring naroon si Young. Pumunta sila sa restaurant, at gaya ng inaasahan, naroon ito, mag-isa at tahimik na kumakain ng pagkain na niluto ng ina ng kanyang matalik na kaibigan. Habang kumakain, umiiyak siya. Dinala siya ng kanyang mga kasamahan sa ospital, at sa kabutihang palad, nalaman nilang buhay pa ang babae ngunit nasa coma.
Doon ibinunyag ni Kim ang katotohanan. Planado ng baliw ang lahat. Umupa pa ito ng isang tao upang palihim na kunan ng video si Yang habang inaatake siya. Ngayon, tinatakot sila ng baliw na ilalabas niya ang video, na magreresulta sa pagkawala ng kanilang trabaho at pagbuwag ng buong koponan kung hindi sila aatras sa kaso. Nabigla ang koponan at hindi alam kung ano ang dapat gawin. Sinisisi ni Yang ang sarili. Pinagsisisihan niyang nawalan siya ng kontrol at nasira ang kanilang misyon. Lumapit siya sa investigador at nag-alok na magbitiw na lamang sa trabaho. Ngunit sinabi ng investigador na hindi ito kasalanan ni Yang kundi kanya. Bilang pinuno ng koponan, tungkulin niyang protektahan ito. Pinakalma niya si Yang at pinayuhan na huwag sumuko. Kailangang mahuli nila ang baliw at maiharap ito sa hustisya. Labis ang pagkalambot ng puso ni Yang at taos-pusong nagpasalamat. Kinabukasan, nagpa siya ang koponan na ipagpatuloy ang investigasyon anuman ang mangyari. Kinagabihan, nakatanggap si Yang ng tawag mula sa ospital. Naroon ang baliw. Labis siyang nabigla at agad na nagmadaling pumunta roon. Nang makita niya ito, nag-apoy ang kanyang galit. Tinanong niya ito kung bakit naroon. Ngumiti lamang ang baliw at sinabing dumalaw siya sa babae. Patuloy nitong tinitukso si Yang hanggang sa muntik na itong sumabog sa galit. Ngunit pinigilan siya ni Hana at pinakalma. Habang papalabas ang baliw, inihagis ni Hana ang isang prutas sa mukha nito at pasiga na sinabi na huwag na itong bumalik kailanman. Napangiti si Yang. Sa sandaling yun, inamin niyang tila nahuhulog na ang kanyang damdamin para kay Hana. Biglang tinawag siya ng doktor. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri, at natuklasang may kondisyon sa utak si Yang. Umalis siya sa ospital na tulala at labis ang pagkabigla. Napansin ni Hana na may kakaiba at tinanong kung ano ang problema. Ngunit itinago ito ni Yang at nagsinungaling na sinabi lamang daw ng doktor na kailangan niyang magpahinga. Kinabukasan, muling nagtipon ang koponan. May bagong impormasyon si Kim. Nakikipagtulungan ng baliw sa isang pandaigdigang sindikato ng krimen na binubuo ng isang siga na namumuno sa lungsod, isang mapanganib na mamamatay, ang babaeng mafia na nagtaksil sa kanila, at maging ang dating coach ni Yang. Lahat sila ay sangkot sa kalakalan ng droga. At lahat sila ay nasa lungsod ngayon, na nangangahulugang may malaking plano silang isasagawa. Nagpa siya ang koponan na patuloy silang pagmamatyagan upang mahuli sila sa akto. Ngunit biglang pumasok ang kanilang hepe at nahuli silang nag-uusap tungkol dito. Galit na galit itong nagbabala na huwag na silang makialam sa kaso kung ayaw nilang buwagin ang koponan. Wala silang nagawa kundi sumunod, ngunit labis silang nadismaya. Kinagabihan, tahimik silang nakaupo, puno ng pagkadismaya. Labis ang pagkakasala ni Yang. Sinisi niya ang sarili sa lahat ng nangyari at naglakad mag-isa upang makapag-isip. Kinabukasan, dumating siya sa istasyon na may pasa at sugat sa katawan. Nabigla ang investigador at inakala niyang nakipagsuntukan na naman ito. Galit nitong pinagalitan si Yang at sinabing masyado na itong nagdudulot ng problema. Pinalayas siya mula sa koponan. Labis na nasaktan si Yang. Kinagabihan, sinundan niya si Hana at sinubukang kausapin ito, ngunit hindi siya pinansin. Galit at labis na nadismaya si Hana. Kinabukasan, nalaman ng investigador na pumayag ang hepe na ibalik ang koponan, at muling isinama si Yang. Labis na nagulat ang lahat. Doon nila nalaman ang katotohanan, pumunta si Yang sa baliw upang humingi ng paumanhin at inalok ang sarili kapalit ng kaligtasan ng buong koponan. Iyon ang dahilan kung bakit siya nasaktan. Labis ang pagsisisi ni Hana. Tumanggi siyang pakinggan si Yang noong una. Agad siyang naghanap dito sa lahat ng lugar na madalas nitong puntahan ngunit hindi niya ito matagpuan. Sa huli, umuwi si Hana at laking gulat niya nang makita si Yang sa loob ng bahay, pinapakain ng kanyang aso. Masaya siyang makita ito, ngunit may halong pagkadismaya. Tinanong niya kung bakit nito inilalagay ang sarili sa panganib para sa kanila. Naalala ni Yang ang nangyari. Nagmakaawa siyang patawarin siya ng baliw. Ngunit tumawa lamang ito at inutusan ng dating coach ni Yang na mas malakas kaysa sa kanya, na bugbugin siya bilang kapalit. Walang awang inatake siya ng coach hanggang halos hindi na siya makatayo. Ngunit hindi siya lumaban. Tinanggap niya ang bawat suntok hanggang sa mapagod ito at umamin ng pagkatalo. Saka lamang pumayag ang baliw na huwag nang ituloy ang mga paratang laban sa kanya at payagan siyang makabalik sa trabaho. Nabalik si Yang sa kasalukuyan nang tanungin siya ni Hana kung sumusuko na ba siya. Tinitigil niya ito sa mga mata at sinabing hindi kailanman. Iniabot niya ang ilang passes at sinabi na ang kanyang puso ay hindi kailanman nagkakamali sa pagpili, at ito ay nakapili na. Tunay ngang ang binata ay umiibig, mahal na tagapanood. Kinabukasan, maagang nagising si Hana at pumasok sa trabaho. Sumama siya sa koponan sa isang school event kung saan ang bawat miyembro ay nagtuturo ng kanilang esport sa mga bata, fencing, pagbaril, at boxing. Nang magising si Yang, nagpasya siyang sumunod sa kanila. Labis ang tuwa ng investigador na makita siya at nagpasalamat sa ginawa niyang sakripisyo. Ngunit hindi mapigilan ni Yang ang titigan si Hana, at tila may mga pusong lumulutang mula sa kanyang mga mata. Namula ito at mahinang bamulong na itigil niya yon dahil baka mabisno sila sa harap ng mga bata. Lahat ay nakatingin, kaya dapat nilang paghiwalayin ang personal na buhay at trabaho.
Samantala, nagkita ang baliw at ang kanyang grupo upang planuhin ang susunod na operasyon ng pagpupuslit. Naipadala na nila ang kargamento sa daungan at planong ilipat ito kinagabihan. Dumating ang balita kay Yang at sa kanyang koponan. Kinagabihan, nag-disguise silang lahat bilang mga opisyal ng customs at nagtungo sa daungan upang magsagawa ng inspection. Sinuyod nila ang buong lugar, ngunit napakalawak nito at pa ng mga container. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Yang ang isang babaeng nakatalikod. Habang papalapit siya, napagtanto niyang ito ang babaeng mafia. Itinulak siya nito at tumakbo. Hinabol niya ito hanggang sa tuluyan niya itong mahuli. Hiningi niya ang buong katotohanan kung sino ang nasa likod ng operasyon. Ngunit bigla itong bumagsak sa lupa, kunwari ay may seizure. Habang tinutulungan nila ito, biglang dumating ang dalawang kasapi ng gang, binugbog sila, dinampot ang babae, at tumakas. Labis ang pagkadismaya ng koponan hanggang sa maalala niyang ang container kung saan nakatayo ang babae. Agad siyang tumakbo roon, binuksan ito, at sa loob ay natagpuan ang lahat ng ilegal na ebidensya na kailangan nila. Labis ang tuwa ng koponan, nagtagumpay sila. Bumalik sila sa istasyon na may kumpiyansa, ipinagmamalaki ang sarili, at sa wakas ay kinilala bilang mga bayani. Kinagabihan, nagpumilit ang buong koponan na lumabas upang magdiwang. Pagkatapos ng kasiyahan, plano ni Yang na manatili sa bahay ni Hana, ngunit nagselos si Kim sa lalong lumalalim nilang ugnayan. Upang mapigilan ito, inanyayahan niya si Yang na doon muna matulog sa kanyang bahay. Samantala, galit na galit ang grupo ng baliw dahil sa kanilang pagkabigo, ngunit pinakalma sila ng baliw. Alam niya ang eksaktong oras at ruta ng truck na magdadala ng kontrabando. Inutusan niya ang kanyang grupo na salakayin ng truck, patayin ang lahat ng sakay nito, at bawiin ang kanilang kargamento. Kinabukasan, nahati ang koponan sa dalawang grupo, ang isa ay para tiyakin ang seguridad ng ruta, at ang isa naman ay para samahan ang truck. Maayos na nagsimula ang lahat. Ngunit biglang nakatanggap ng tawag ang investigador mula sa isang hindi kilalang numero na nagbabala sa kanya na nahulog sila sa isang patibong. Kinabahan siya at agad sumakay sa sasakyan kasama si Yang. Pinaputok ng mga kasapi ng gang ang mga gulong ng convoy. Lumabas si Kim upang protektahan si Hana. Kumuha siya ng isang pamalo at sinimulang labanan ang mga umaatake. Nagkamalay si Hana at nakita ang mga kasapi ng gang na pinalilibutan ng sasakyan upang dukutin siya. Nagpasya siyang harapin sila ng direkta. Dinampot niya ang kanyang rifle, binuksan ang pinto, at sinimulang barilin ang mga kalaban isa-isa. Bawat target na tumatawid sa kanyang linya ng paningin ay agad bumabagsak. Dumating si Yang sa lagusan, ngunit nadatna niya ang mga kasapi ng gang na nag-aabang. Hindi siya natakot, hinigpitan niya ang kanyang sinturon at sumugod na parang halimaw, pinakawalan ang kanyang kakayahan sa pagboboxing at winasak ang mga ito ng may mabagsik na katumpakan. Naging parang mabangis na hayop si Yang, binabasag ang mga panga, pinipinsala ang mga buto, at patuloy na sumusuong sa hanay ng kalaban. Ngunit napakarami pa rin ang mga ito. Sinabi ng investigador sa kanya na mauna na at iligtas si Hana. Siya na ang bahala sa mga kalaban. Sumunod si Yang. Tumakbo siya papasok sa lagusan ngunit bigla siyang inatake ng mga kasapi ng gang na sakay ng mga motorsiklo. Nadapa siya, ngunit hindi siya sumuko. Bumangon siya sa kabila ng sakit, ninakaw ang isa sa mga motorsiklo, at tumakbo sa pinakamabilis na kaya niya. Samantala, natalo ni Kim ang mga kalaban niya. Ngunit biglang umatake ang leader ng mga tauhan ng gang gamit ang isang patalim. Napatigil si Kim dahil sa matinding takot niya sa mga matutulis na sandata. Sinugitan siya ng tauhan sa mukha at handa na itong tapusin siya. Sa mismong tamang sandali, dumating si Yang na buong bilis ang takbo. Tumalon siya mula sa motorsiklo at bumangga sa tauhan, na iligtas si Kim. Bagaman hindi niya gusto si Kim, nasaktan siya nang makita itong sugatan. Sa galit, sumugod siya sa tauhan at winasak ito sa pamamagitan ng malulupit na suntok. Ngunit bago niya ito tuluyang mapatamba, binangga siya ng baliw gamit ang sasakyan. Lumabas ito habang tumatawa. Sinabi nitong binalaan na niya si Yang na huwag itong hahadlangan, at sa susunod ay tatapusin na talaga niya ito. Umalis ito at nadaanan si Hana na sugatang nakahandusay sa kalsada matapos bugbugin ng mga tauhan nito. Nilate niya ito at kinuha ang truck na may kontrabando bago mabilis na tumakas. Ngunit hindi sumuko si Hana. Sinundan niya ito gamit ang isa pang sasakyan. Nang dumating sina Yang at Kim, laking gulat nila nang hindi makita si Hana. Sinundan nila ang daan kahit hindi alam kung saan ito nagtungo, hanggang sa makita nila ang isang sapatos nito sa kalsada, isang matalinong senyales. Sinundan nila ang landas at tinuntun ang mga pahiwatig na iniwan niya hanggang sa matagpuan nila ang truck. Ngunit wala na itong laman. Nabigo sila. Subalit may reserbang plano si Hana. Inihagis niya ang kanyang hairpin na may nakasulat na numero ng plaka, palatandaan kung saan dinala ang truck. Sinimulan niya ang paghahanap sa lungsod upang matagpuan ito. Samantala, nakikipagkita ang baliw sa isang mamimiling Hapon upang ibenta ang mga kontrabando. Si Hana ay nagtatago sa loob ng truck at palihim na inoobserbahan ang lahat. Nang dalhin ito sa isang bodega, palihim siyang lumabas.
Doon, napansin niya ang isang hitman na may hawak ng eksaktong baril ng kanyang ama. Nabigla siya, maaari kaya itong ang pumatay sa kanyang ama? Sinubukan niyang lapitan ito, ngunit may isang tauhan ng gang na nakakita sa kanya. Itinulak niya ito at tumakbo, pilit na lumalaban sa mga tauhan ng gang hanggang sa dumating ang baliw at malakas siyang binugbog, sinasabing binalaan na niya ito. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ikulong si Hana sa isang malaking kahon hanggang sa mamatay ito. Sa loob ng kahon, hinarap ni Hana ang hitman. Tinanong niya ito kung saan niya nakuha ang baril. Nabigla ito, biglang bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Oo, siya ang pumatay sa ama ni Hana nung sinubukan siyang arestuhin ito. Ngunit hindi ito nagsalita at tuluyang lumakad palayo. Sa sandaling yun, ninakaw ni Hana ang telepono ng isang tauhan at nagpadala ng mensahe kay Yang upang ipaalam ang kanyang lokasyon. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng mga kasapi ng gang, kinuha ang telepono, at malupit siyang binugbog hanggang sa mawalan siya ng malay. Dumating si Yang sa bodega, desperadong hinahanap si Hana sa bawat kahon. Narinig niya ang mahina nitong boses na tumatawag sa kanya at natagpuan ito sa tamang oras. Mahigpit niya itong niyakap at nangakong poprotektahan ito at hihingi ng hustisya. Sinubukan nilang tumakas, ngunit pinalibutan sila ng mga kasapi ng gang. Sinabi ni Yang kay Kim na dalhin si Hana at tumakbo. Siya na ang bahala sa mga kalaban. Muling naglabas si Yang ng mabangis na galit, sinugod ang mga tauhan ng gang, winasak ang kanilang mga buto, at ikinandado sila sa loob ng bodega. Habang binabantayan niya ang labasan, nakatakas si Kim kasama si Hana. Ngunit nakita sila ng hitman at binaril si Kim sa balikat, dahilan para mahulog ito sa tubig. Sumigaw si Hana, iniisip na patay na ito. Tumalon si Yang sa dagat at iniligtas siya, hinila palabas ng tubig sa tamang oras. Dinala si Kim sa ospital, ngunit kritikal ang kanyang kalagayan. Galit na galit ang baliw. Patuloy siyang binabalakid ni Yang at ng kanyang koponan. Nakipagkita siya sa alkalde at binigyan ito ng isang bag na puno ng pera, iniutos na buwagin ng koponan upang matapos na niya ang kanyang mga plano. Kinabukasan, nagising si Kim matapos ang operasyon. Mahina pa siya at nagpapagaling. Nanatili si Hana sa tabi niya hanggang sa magmulat siya ng mga mata. Laking ginhawa ni Hana, ngunit kailangan pa rin itong magpahinga. Lumipas ang mga linggo, pagkaraan ng 3 buwan, nakalabas na ng ospital si Kim. Agad niyang hinanap ang kanyang koponan, ngunit nalaman niyang ito ay tuluyan ng binuwag. Ang wrestler ay bumalik sa pagiging isang traffic officer. Si Hana ay nailipat sa archives. At si Yang naman ay ibinaba sa departamento ng paglilinis. Lubos siyang napahiya, ngunit hindi siya sumuko. Araw-araw, binibisita ni Yang ang ina ng kanyang matalik na kaibigan, umaasang majahigising ito mula sa kanyang koma at magbibigay ng testimonya laban sa baliw. Ngayon ay nakatira siya kasama ang investigador dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Upang mabayaran ang pangangalaga sa pasyente, nagtatrabaho siya bilang part-time na security guard. Inalok siya ng pera ng investigador, ngunit tumanggi si Yang. Samantala, muling nakipagkita ang baliw sa mafia girl at muling binyantaan ito. Tumanggi pa rin siyang tumulong hanggang sa inilabas nito ang isang hairpin na pag-aari ng kanyang nawawalang nakababatang kapatid na babae. Tama ka, mahal na manunood, hindi siya masama. Siya ay binabantaan lamang. Tanging ang baliw lamang ang nakakaalam kung nasaan ang kanyang kapatid. At hindi niya ito sasabihin maliban kung susunod siya sa kanyang mga utos. Ipinakita sa isang alaala ang sandaling ibinigay niya ang hairpin sa kanyang kapatid bago ito umalis sa ampunan. Nangako siyang babalik siya. Ngayon, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Samantala, dinalaw ni Hana ang libingan ng kanyang ampun na ama, at nangakong ipaghihiganti ito laban sa hitman na pumatay sa kanya. Pagbalik niya sa archives, sinimulan niyang imbestigahan ang nakaraan ng hitman, determinado siyang malaman kung sino ang umupa rito. Maya-maya, dinalaw ng baliw si Yang sa trabaho. Nabigla si Yang sa kanyang pagdating. Kalma itong nag-alok ng isang kasunduan. Ipinagmamalaki nitong pagmamayari nito ang kalahati ng lungsod, at kung sasali si Yang sa kanya, yayaman daw ito. Ngunit malamig ang naging tugon ni Yang, akala mo panalo ka na? Magiging anino mo ako, hanggang sa araw na hilahin kita papunta sa kulungan. Kinagabihan, nag-ensayo si Yang sa isang boxing gym upang palakasin ang kanyang katawan. Pagkatapos ay nagsuot siya ng maskara at inilunsad ang kanyang personal na misyon. Isa-isang inatake ni Yang ang mga kasapi ng gang ng baliw, nakikilala sila sa pamamagitan ng mga relo na suot nila. Sino mang may suot nito ay binubugbog niya hanggang mabali ang mga buto. Naging isang misteryosong tagapagtanggol ng katarungan si Yang, at nagsimulang mag-usap ang mga tao tungkol dito. Kumalat ang balita tungkol sa isang nakamaskarang bayani na nililinis ang mga lansangan mula sa kasamaan. Napanood ito ng kanyang dating koponan at napagtanto nilang si Yang yun. Hindi talaga ito sumuko. Pinasok ni Yang ang taguan ng gang at tinalo sila isa-isa. Sa isang pagbabalik tanaw, ipinakita kung paano siya palaging nananalo sa kanyang mga laban sa pamamagitan ng knockout, at ngayon, ginagamit niya ang parehong galit na yon, kinukuha ang mga relo bilang mga tropeo. Samantala, nag-aalala si Hana para sa kanya. Sinubukan itong tawagan si Yang, ngunit hindi ito sumasagot.
Iniwan na lamang niya ang pagkain at gamot sa gym kung saan ito palaging nagsasanay, dahil alam niyang walang ibang nagmamalasakit dito. Nang makita ni Yang ang mga redyalong yun at mapagtantong mula kay Hana ang mga yun, agad siyang tumakbo palabas upang hanapin ito, ngunit huli na. Hindi na niya ito inabutan. Kinabukasan, bumalik si Kim sa istasyon at nagtungo sa kanilang dating opisina, ngunit nadatnan niya itong walang laman. Bagamat wasak ang kanyang loob, tumanggi siyang sumuko. Pinulot niya ang kaso ng baliw at nangakong ibabalik ang koponan at pababagsakin ito. Muling ipinagpatuloy ng investigador ang kanyang pagsisiyasat, ngunit natuklasan siya ng mga tauhan ng gang at pinaligiran. Inakala niyang iyon na ang kanyang katapusan hanggang sa dumating si Yang, nakatayo ng matapang sa kanyang harapan. Huwag kang mag-alala, sabi ni Yang. Walang sino man ang makakahipo sa iyo. Inihanda niya ang sarili upang harapin ang buong gang mag-isa. Mabibigat ang armas ng mga ito at higit sa bilang, ngunit biglang lumitaw si Hana at itinulak ang mga bar aisles upang lumikha ng kaguluhan. Sinamantala ni Yang ang pagkakataon at sumabak sa labanan. Nagwala siya sa galit, para bang sinapian ng kaluluwa ng kanyang kapatid. Ang bawat kasapi ng gang na dumadaan sa kanyang landas ay tumatalsik palayo. Natalo niya silang lahat, at tanging isang napakalaking tauhan ang naiwan. Ibinigay ni Yang ang isang malupit na suntok sa tiyan na tuluyang nagpabagsak dito. Pagdating ni Kim kasama ang mga pulis, inaresto nila ang buong grupo. Makalipas ang ilang sandali, muling nagtipon ng koponan, ngunit galit na galit ang investigador kay Yang dahil sa pag-atake niya sa gang ng mag-isa at sa paglalagay ng kanyang buhay sa panganib. Sa kanyang galit ay sinigawan niya ito, sinasabing wala itong ideya kung gaano kadaling masira ang lahat, pati na ang mga taong mahal niya. Ngunit kalmadong sumagot si Yang. Ang tunay na kapangyarihan ng baliw ay hindi ang kanyang gang, kundi ang kanyang pera. Kaya napagdesisyonan niyang agawin yun at talunin siya gamit ang sariling laro nito. Nakarating ang balita sa Psycho. Nawala ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan dahil sa mga pag-atake ni Yang. Kaya iniutos niya sa dating coach ni Yang na ayusin ito. Siya lamang daw ang nakakakilala sa kahinaan ni Yang. Kinabukasan, inimbitahan ng coach si Yang sa isang restoran at sinubukang suhulan ito para itigil ang kanyang misyon. Ngunit biglang binagsak ni Yang ang isang kahon sa mesa. Sa loob nito ay ang lahat ng relo na kinuha niya mula sa mga kasapi ng gang. Pagkatapos ay umalis siya. Samantala, nakipagkita si Kim sa Golden Rabbit at tinanong kung gaano kayaman ang Psycho. Natawa ang kuneho. Sobra-sobra raw ang pera ng taong yun na hindi na niya ito binibilang, kundi tinitimbang na lamang. Sa ganoong paraan niya nabili ang buong lungsod. Nabigla si Kim at agad na iniulat ang lahat sa kanilang grupo. Nagkaisa sila sa isang plano. Ang tanging paraan upang talunin ng Psycho ay hanapin at kunin ang kanyang pera. Sinundan nila ang isa sa mga dating driver nito, dinukot siya, at inusisa. Sa una ay tumanggi itong magsalita hanggang sa suntukin siya ni Yang nang napakalakas na nawalan nito ng malay. Pagkagising niya, takot itong nagmakaawa at sinabing wala siyang halaga at ibubunyag na niya ang lahat. Ibinigay niya ang lokasyon ng tagong yaman ng Psycho. Sa labis na kasabikan, binisita ni Yang ang bawat lugar, kumuha ng larawan sa bawat isa, at ipinadala ang mga larawan sa Psycho bilang pang-aasar. Sa huli, natagpuan niya ang bodega kung saan nakatago ang pera. Nakita ito ng Psycho at dali-daling nagtungo roon. Ngunit pagdating niya, wala na ang pera. Ninakaw na lahat ito ni Yang. Galit na galit ang Psycho, napasigaw ito, at agad na tinawagan si Yang. Inamin niyang hindi niya inaasahan ang ganitong galaw. Ngunit ngayon, wala na raw siyang mawawala kaya gagawin niyang miserable ang buhay ni Yang. Tumawa lang si Yang at ibinaba ang tawag. Kinabukasan, isinuko ni Yang ang nakuhang pera sa pulisya. Kumalat ang balita sa buong lungsod. Lahat ay nakaalam ng nangyari. Si Yang at ang kanyang grupo ay ginunita at pinarangalan. Dahil wala ng pera, iniwan siya ng kanyang gang. Hindi na niya kayang suportahan ang mga ito. Pati ang babaeng mula sa mafia ay nagpas siyang iwan siya. Ngunit hinawakan siya ng Psycho sa leeg at tinakat. Hinarang siya ng hitman at inutusan siyang pakawalan nito. Isa sa mga tauhan ang naglabas ng baril at itinapat sa hitman. Lalong tumindi ang tensyon at muntik nang mauwi sa apat na panig na barilan. Ngunit pinakalma ng Psycho ang sitwasyon at sinabing siya ang bahala sa lahat. Nang gabing yun, pinatawag niya ang alkalde at lahat ng tiwaling opisyal. Tinakat niya ang mga ito na sumunod sa kanya kung hindi ay mamamatay sila. Dahil sa takot, sumunod sila sa utos ng Psycho. Kinabukasan, natuklasan ni Yang at ng detective na may isang batang babae ang namatay dahil sa mga droga na palihim na ipinasok ng Psycho sa lungsod. Ngayon ay sigurado na sila. Bumalik na ito sa negosyo at sinusubukang bawiin ang kanyang kayamanan sa pamamagitan ng malawakang distribusyon ng droga. Biglang napansin ni Yang na may isang taong nakamasid sa kanya mula sa malayo. Hinabol niya ito at nadiskubre niyang ito ay ang babaeng mula sa mafia. Sinubukan niyang habulin ito, ngunit bigla itong bumagsak. Inakala niyang nagkukunwari lang itong muli, ngunit sa pagkakataong ito ay tunay siyang may sakit. Pinaghinalaan ni Yang na kinokontrol siya ng Psycho sa pamamagitan ng pagbibigay ng limitadong gamot. Inaresto niya ang babae, ngunit matalino ito at isang tunay na mapanlinlang.
Habang nasa daan, nakatakas ito sa posas, tinakat ang gwardya, at tumakas. Sa pag-uwi ni Yang, pagod na pagod, bigla siyang inatake ng isang grupo ng gang. Nahulog siya sa isang patibong. Napakarami nila. Lumaban siya ngunit hindi nakayanan ng dami ng kalaban. Nadapa siya at gumapang palayo, ngunit muli siyang inatake. Sa pagkakataong ito, ang dating coach niya ang umatake, na alam ang kanyang sakit sa utak kaya ang ulo niya ang pinuntirya. Hindi nagawang depensahan ni Yang ang sarili. Nawalan siya ng malay. Sa isang pagkakataon, napadaan ng isang wrestler at napansin ang telepono ni Yang sa lupa. Sinundan nito ang bakas ng dugo, ngunit pagdating niya sa lugar ay wala na si Yang. Dinukot na pala siya. Nagising si Yang nakaharap ang psycho na nakangisi. Sinabi nitong ito na ang katapusan at wala nang darating para iligtas siya. Binugbog siya ng psycho at iniwan para mamatay. Ngunit ang babae mula sa mafia na nakamasid sa dilim ay naguguluhan. Mahal niya si Yang. Sa huling sandali, binigyan niya ito ng isang antidote at nailigtas ang kanyang buhay. Nabawi ni Yang ang kanyang lakas, winasak ang kaong pinagkulungan sa kanya, at nakatakas. Tumakbo siya sa kalsada at sinubukang huminto ng mga sasakyan, ngunit walang gustong tumulong. Naabutan siya muli ng gang at muling inatake. Lumaban siya kahit na dumaranas pa rin ng matinding sakit. Samantala, nagpatong ng malaking pabuya ang psycho sa ulo ni Yang at ipinakalat ang kanyang larawan sa buong mundo ng kriminalidad. Nagsimula siyang paghanapin ng lahat ng kriminal sa lungsod. Ngunit si Kim ang unang nakakita sa kanya, iniligtas siya, at tinangkang ihatid sa ligtas na lugar. Sa biyahe, inatake sila. Tinamaan si Kim sa braso ng bala ngunit patuloy pa rin siyang nagmaneho ng napakabilis. Napagtanto niyang delikado kung dadalhin nila si Yang sa ospital dahil siguradong mahahanap sila ng gang doon. Dinala niya si Yang sa kanyang kapatid na isang paiskal at nagmakaawa ng tulong. Sa ikinagulat nila, pumayag ang kapatid. Dinala sila nito sa kanyang apartment, tumawag ng doktor, at nailigtas ang buhay ni Yang sa tamang oras. Ngunit nanatiling walang malay si Yang. Dumalaw ang kanyang grupo upang kamustahin siya. Napaluha si Hana nang makita siyang ganoon ang kalagayan. Nanatili siya sa tabi nito buong gabi upang alagaan siya. Sa kanyang panaginip, nakaharap ni Yang ang psycho sa isang nakakatakot na bangungot. Nagising siyang sumisigaw. Niyakap siya ni Hana at sinigurong ligtas na siya. Hinawakan ni Yang ang kanyang kamay at nakiusap na manatili ito sa kanyang tabi. Napagtanto ni Hana na hinding-hindi magiging ligtas si Yang hanggat buhay pa ang psycho. Kaya nagpasya siyang tapusin na ang lahat. Bumalik siya sa himpilan, kinuha ang kanyang sniper rifle, at naghanda upang tuluyang puksain ng psycho at ang buong grupo nito. Samantala, natagpuan naman ng babae mula sa mafia ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit labis siyang nabigla nang makitang isa na itong adik sa droga. Ang psycho ang may kagagawa nito sa nakababatang kapatid ng babae mula sa mafia. Galit na galit at nadidiri siya sa sarili dahil sa dating katapatan sa kanya, kaya nanumpa siyang pupuksain na niya ito. Nasundan ni Hana ang psycho at ang kanyang grupo hanggang sa isang tagong hideout. Umakyat siya sa bubong at tinutok ang kanyang sniper rifle. Ngunit bago pa man niya mahayla ang gatilyo, biglang dumating ang babae mula sa mafia, minamaneho ang kanyang sasakyan papunta sa direksyon ng psycho, determinado na siyang tapusin ito mismo. Ngunit hinaranggan siya ng kanyang bodyguard at napahinto. Bumagsak siya sa lupa at nagsimulang umiyak, tinatanong kung sino ang may kagagawan sa sinapit ng kanyang kapatid. Ngunit nagtawanan lamang sila at sinabing alam nilang tinulungan niya ang psycho at sa parehong oras ay tinulungan din niya si Yang. Pagkatapos nito, nagpa siya ang lalaki na tapusin na siya. Sinaktan siya ng napakalakas hanggang sa mawalan siya ng malay. Tumawag ito ng mga tauhan para sunduin siya. Samantala, sinamantala ni Hana ang pagkakataon. Itinutok niya ang kanyang sniper at pinaputukan ito. Ngunit sa kasamaang palad, ang bala ay tumama sa ibang tao, si Bombilo. Nabigla ang psycho. Ngayon ay alam niyang nasa panganib na ang kanyang buhay. Nakita niya si Hana at iniutos sa kanyang mga tauhan na patayin ito. Ngunit kawawa ang mga lalaki. Inakala nilang isa lamang siyang ordinaryong babae, hindi nila alam na isa pala siyang mabagsik na sniper. Nagsimula siyang bumaril ng eksakto at mabilis. Sa sandaling makita niya ang isa, agad niya itong pinapatumba. Lahat ay nagulat sa kanyang kakayahan. Alam na nila ngayon na hindi siya isang karaniwang babae. Nagsimula silang magpanik at nagtago sa takot. Sinubukan nilang sabay-sabay siyang atakihin, ngunit napigilan niya ang bawat isa nang walang kahirap-hirap. Natalo niya silang lahat at maging ang kanilang mga mukha ay nabasag sa lakas ng kanyang mga atake. Hinawakan niya ang isa sa kanila sa pamamagitan ng baril at pinilit itong sabihin ang lihim na taguan ng psycho. Agad siyang nagtungo roon, ngunit pagdating niya, naghihintay na ang grupo sa kanya. Nagsimula silang magpaputok ng baril. Samilong si Hana at ginamit ang kanyang bilis sa pag-iisip. Ipinutok niya ang isang fire extinguisher at nabulag ang paningin ng kanyang mga kalaban. Sa tulong ng kanyang matalim na paningin, nagawa niyang makita sa dilim at isa-isang pinabagsak ang mga ito na parang mga ibon. Samantala, napagtanto ni Kim kung ano ang ginagawa ni Hana. Kinuha niya ang 2 baton at sinimulang labanan ang lahat ng kalaban.
Sa kabila ng napakaraming kaaway, nagbago siya na parang isang mabagsik na halimaw. Wala ni isa mang makalapit sa kanya. Sino mang magtangkang lumapit ay nauuwi sa pagkabali ng mga buto. Sa wakas, narating ni Hana ang silid ng Psycho. Ngunit sa sandaling buksan niya ang pinto, naroon na ito sa harapan niya. Sa kasamaang palad, binaril siya ng Psycho at natilapon siya sa ere. Mabuti na lamang at suot niya ang isang bulletproof vest. Nagpanggap siyang takot upang malinlang ito na magsalita. At gumana ito. Nagsimula ang Psycho na ipagmalaki ang lahat ng kanyang krimen, lubos na tiwala na walang maniniwala kay Hana. Ngunit ngumiti si Hana at nagpasalamat, pagkatapos ay ipinakita ang isang nakatagong kamera. Lumabas na livestream pala ang buong pag-uusap. Alam na ngayon ng lahat ang katotohanan tungkol sa Psycho. Natarante ito, sinira ang kagamitan, at nawala ng kontrol. Nagsimula niya itong bugbugin ng walang awat. Sa mga sandaling yon, nakita niyang ang balita. Nang malaman niyang nasa panganib si Hana, nagpasya siyang iligtas ito. Ngunit paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng mga tauhan ng Psycho na may utos na patayin siya. Lumaban si Yang ng buong lakas upang makarating kay Hana. Natalo ni Yang ang lahat ng kalaban at agad siyang tumakbo papunta kay Hana. Sa parehong oras, napalibutan si Kim ng mas marami pang kasapi ng gang at inakala niyang iyon na ang kanyang katapusan. Ngunit bigla na lang dumating ang wrestler, napakalaki at napakalakas. Inatake niya ang mga kalaban gamit ang isang bakal na tubo at mabilis niyang napigilan ang mga ito. Samantala, muntik nang patayin ng Psycho si Hana hanggang sa biglang lumitaw mula sa likuran ang isang bihirang mamamatay tao at pinigilan siya. Dinala nito si Hana palayo upang iligtas siya, ngunit nasugatan ito at iniabot sa kanya ang lumang kamera na pag-aari noon ng kanyang ama. Nang buksan ni Hana ang kamera, nabigla siya sa kanyang nakita. Hindi pala ang mamamatay tao ang pumatay sa kanyang ama. Ang Psycho pala ang may kagagawan. Nawala siya sa sarili, kinuha ang kanyang armas, at nagpa siyang bumalik upang ipagiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa parehong oras, nakikipaglaban pa rin ang grupo sa mga tauhan ng gang. Si Kim ay natrap sa loob ng isang elevator habang nakikipaglaban sa isang dambuhalang kalaban. Ngunit sa pagkakataong ito, nalampasan niya ang kanyang takot sa matutulis na bagay, nabitawan ang armas ng kalaban, natalo ito, at naaresto. Samantala, sa wakas ay narating ni Yang ang gusali. Sa kabila ng kanyang mga sugat, nakipaglaban siya sa lahat ng hamarang sa kanyang daraanan. Pinilit niyang tiisin ang sakit, ginagamit ang natitirang lakas upang talunin ang bawat isa. Mahina na ang kanyang katawan, ngunit sapat pa rin ito upang tapusin ang laban. Muling pumasok si Hana sa silid ng Psycho, ngunit napansin siya ng mga gwardya at agad siyang pinaputukan. Sa mismong sandaling yon, dumating ang babae mula sa mafia at naghagis ng granada, pinasabog ang buong lugar. Sa kasamaang palad, nakaligtas ang Psycho at tumakas palabas ng silid, at doon ay nagharap sila ni Yang ng harapan. Ngumiti si Yang habang papalapit para sa kanyang paghihiganti, ngunit muling sumugod ang babae mula sa mafia at naghagis pa ng isa pang bomba. Mabilis na niyakap ni Yang si Hana at nagtago. Muli, nakaligtas ang Psycho. Hinanap siya ni Yang at ng kanyang grupo, ngunit wala na ito. Nalaman nilang nakatakas ito sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan. Bagaman nabigo silang mahuli ito, nakaramdam sila ng ginhawa dahil nailabas na ang katotohanan. Alam na ngayon ng lahat ang mga ginawa niya at hinahabol na siya ng pulisya. Nagpasya si Yang na manatili sa tabi ni Hana. Maingat niyang ginamo ang mga sugat sa mga kamay nito. Nang sila ay magkasama na lamang, sinubukan niyang mapalapit pa sa kanya. Ngunit biglang dumating ang ina ni Hana. Kinabahan si Yang at tahimik na lumabas ng bahay, dahan-daang naglakad palayo. Kinabukasan, muling nagtipon ng grupo upang pag-usapan kung saan maaaring nagtatago ang Psycho. Pinaghinalaan ni Yang na nasa istasyon ng pulisya ito, ang tanging lugar na hindi iisipin ng kahit sino. Tama ang kanyang hinala. Natagpuan nila itong hawak bilang bihag ang kanilang hepe at ginagamit itong panangga upang makatakas. Walang naglakas loob na sumugod at hinayaan nila itong tumakas. Ngunit dumating si Hana at ginamit ang kanyang kakayahan upang barilin siya, ipinakita ang kanyang tunay na galing bilang sniper. Sumakay sa kanyang sasakyan ang Psycho at tumakas. Sinubukan siyang habulin ni Yang, ngunit biglang sumulpot ang dati niyang tagasanay at sinuntok siya. Bumalik ang mga sintomas ng sakit sa utak ni Yang at nagsimulang mawala ang kanyang paningin. Sinamantala ito ng kanyang tagasanay at binugbog siya ng malupit hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Tumawa ito at umalis. Dumating si Kim at labis na nabigla nang makita si Yang na hindi makakita. Agad niyang itinago ito kay Hana upang hindi ito mabahala. Dinala niya si Yang sa ospital at nangakong mananatili sa kanyang tabi hanggang sa gumaling siya. Naantig si Yang at nagpasalamat, ngunit palihim siyang tumakas sa ospital upang makipagkita kay Hana. Sa sandaling makita niya ito, agad siyang tumakbo at niyakap siya. Naramdaman ni Hana na may itinatago siya ngunit hindi na niya ito pinilit pang magsalita. Masaya na lamang siya na ligtas si Yang. Muling nagtipon ng grupo, determinado silang mahuli ang Psycho bago ito makatakas palabas ng bansa. Una nilang inaresto ang tiwaling alkalde na tumanggap ng suhol mula sa Psycho. Nagpanik ang alkalde at sinubukang tumakas,
ngunit saan man siya pumunta, may isa sa mga miyembro ng grupo na naghihintay sa kanya. Ikinadina nila ito sa isang upuan at isinuko sa pulisya. Naipatupad ang hustisya. Nagsaya ang grupo sa kanilang tagumpay. Biglang nakatanggap ng tawag si Young. Ang ina ng kanyang kaibigan ay sa wakas nagising na mula sa coma. Agad siyang tumakbo papunta rito, labis ang kanyang tuwa. Hinawakan niya ang kamay nito at humingi ng tawad sa lahat ng nangyari, ngunit sinabi nitong hindi siya galit. Nagpasalamat ito sa kanya dahil ipinaglaban niya ang hustisya ng kanyang anak. Hiniling nitong ituring siya ni Young bilang isang ina. Labis na naantig si Young at napaiyak habang yakap ito. Nangako siyang dadalhin niya ang psycho sa hustisya anuman ang mangyari. Kinabukasan, lumabas ang grupo upang hanapin ang psycho. Ngunit dahil sa takot ng kanilang hepe para sa kaligtasan ni Young, ikinadina niya ito sa isang kotse ng pulisya at inutusan siyang manatili. Nabigla si Young, ngunit syempre, hindi siya sumuko. Nakawala siya at sinundan ng grupo. Doon ay muling nagharap sila ng dati niyang tagasanay. Ngunit ngayon, handa na siya. Nakatuon siya at naiwasan ang bawat atake. At nang dumating ang kanyang pagkakataon, ginamit niya ang kanyang lihim na malakas na galaw. Nabali niya ang mga buto sa mukha ng kalaban at nanalo. Biglang dumating si Hana. Galit siya dahil nalaman na niya ang tungkol sa sakit ni Young at ang pagtatago nito sa kanya. Pilit niya itong dinala pauwi at sinigawan dahil palagi nitong nilalagay ang buhay sa panganib. Sinubukan ni Young na magpaliwanag, ngunit pinutol siya ni Hana. Humingi siya ng tawad at niyakap ito, nangakong hindi na muling magtatago ng kahit ano mula sa kanya. Pinatawad siya ni Hana at nanatili sa kanyang tabi. Biglang nakatanggap ng tawag si Young mula sa grupo. Natagpuan na nila ang lokasyon ng psycho. Tumungo sila roon at nakita ang kanyang sasakyan, ngunit bago pa sila makalapit, ito ay sumabog. Sunod-sunod pang mga pagsabog ang naganap sa buong lungsod. Oh, mahal na tagapakinig, nagliliyab ang mundo. Lubusan ang nagwala ang psycho. Nagpapadala ito ng huling mensahe bago tuluyang maglaho. Nabigla ang grupo at hindi alam ang kanilang gagawin. Nakipagkita si Young sa babae mula sa mafia at inalok ito ng kasunduan. Kung tutulungan niya silang mahuli ang psycho, tutulungan nila itong makalabas ng bilangguan at mabigyan ng panibagong simula. Pumayag ito at ibinunyag na maaaring nagtatago ang psycho sa isang hotel. Nagbalat kayo ang grupo at nagtungo roon. Ngunit handa na ang psycho. Pinatay niya ang kuryente at pinuno ang gusali ng nasusunog na gas. Nabigla ang grupo nang mapagtantong may bomba pala ang buong gusali. Sinubukan nilang ilikas ang lahat ng tao mula sa hotel, ngunit nakasara ang mga pinto. Sila ay natrap. Doon na kumilos si Young. Ginamit niya ang kanyang lakas, kinuha ang isang mabigat na bagay, at itinapon ang sarili laban sa salamin. Nabasag ito ng tuluyan at nagawa niyang buksan ang isang daanan para makatakas. Nagsimulang tumakbo palabas ang mga bisita. Hindi nagtagal, dumating ang hepe ng departamento kasama ang isang malaking unit ng mga pulis upang tumulong. Labis ang tuwa ng grupo nang makita itong muli. Bumalik na ito sa pagiging marangal na tao tulad ng dati. Nagpasya silang muling magtulungan, katulad ng dati. Nagtayo sila ng harang sa kalsadang papunta sa paliparan, determinado silang pigilan ang pagtakas ng psycho palabas ng lungsod. Samantala, narating ni Young ang pinagtataguan ng psycho. Nagpanik ang psycho nang makita siya at sinubukang tumakas, ngunit pinigilan siya ni Young. Determinado siyang hindi ito mamamatay hanggat hindi nito napagbabayaran ang lahat ng kasalanan. Biglang umatake ang grupo ng mga tauhan ng psycho. Napilitan sina Young at Kim na lumaban ng magkasama. Matindi ang kanilang mga atake, winawasak ang mga buto ng kanilang mga kalaban. Mula sa isang bubong, tinutulungan sila ni Hana gamit ang kanyang sniper rifle, tinatanggal ang mga banta ng may nakamamatay na katumpakan. Muling sinubukan ng psycho na makatakas. Gumapang ito papunta sa pantalan, umaasang makasakay ng barko at makaalis, ngunit sinundan siya ni Young. Nang maipit ito ni Young, sinubukan siyang udyukan ng psycho, pinaalala sa kanya ang kaibigan niyang namatay sa bilangguan. Nagalit si Young. Nawalan siya ng kontrol at pinakawalan ng lahat ng kanyang galit. Binugbog niya ang psycho nang walang awa hanggang sa mabasag at maduguhan ang mukha nito. Gayunpaman, tumangging makulong ang psycho. Sa mahinang tinig, sinabi nito na wala siyang nakuhang kahit ano mula sa mundong ito bago ito tumalon sa dagat. Ngunit hindi siya basta pinakawalan ni Young. Tumalon siya sa tubig, lumangoy ng buong lakas at nasalo ito sa tamang oras. Hinila niya ito pabalik sa dalampasigan at isinuko sa mga awtoridad. Naaresto ang psycho at sa wakas ay naparusahan para sa lahat ng kanyang kasalanan. Natuklasan na siya ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Makalipas ang ilang araw, binisita siya ni Young sa kulungan, hindi dala ng galit kundi ng pakiramdam ng tagumpay. Natupad niya ang kanyang misyon. Sa wakas, siya ay nagtagumpay. Dahil sa kanilang kabayanihan, pinarangalan ng buong grupo at binigyan ng mga medalya at gantimpala. Sinimulan ng bawat isa ang pagtupad sa kani-kanilang mga pangarap. Sumali si Hana sa Special Forces Unit kung saan sa wakas ay kinilala ang kanyang pambihirang kakayahan bilang sniper. Bumalik naman si Kim sa pagsasanay sa fencing, layuning manalo sa pambansang kampyonato at makuha ang matagal na niyang pinapangarap na medalya.
Tungkol naman kay Yang, sa wakas ay nagamot ang kanyang sakit. Nakita siyang tumatakbo sa tabing dagat, unti-unting nababawi ang kanyang lakas at tibay. Napagpasyahan niyang panahon na para manirahan ng tahimik. Nag-propose siya kay Hana at nagsimula silang magbuo ng bagong buhay na puno ng pag-ibig, halakhak, at pangarap na magpalaki ng sarili nilang maliliit na kampyon. At sa ganitong paraan, nagtapos ang kanilang paglalakbay, isang nakakaantig na pagtatapos sa isang kapanapanabik at emosyonal na kwento. Kung nakarating ka hanggang dito, maraming salamat. Taos puso naming inaasahan na nagustuhan mo ang aming serye. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.